Ang juice mula sa cashew fruit ang isang sangkap sa Feni, isang bihirang alak na ginawa lamang sa bahaging ito ng mundo. Ang pamilyang ito ay isa sa iilan na gumagamit pa rin ng mga diskarte na petsa pabalik sa 1500s, habang ang ilang mga tatak ay nagtutulak na magdala ng Feni sa mainstream. Nakahanap ng paraan ang mga magsasaka na ito upang mapanatili sa negosyo sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na batch at pagbebenta sa lokal. Bumisita kami sa Goa, India upang makita kung paano ang mga siglo mula lumang tradisyon ay nakatayo pa rin. Hinahanap ng pamilyang Guancar ang kanilang lupain para sa mga nahulog na prutas tuwing umaga. Ang mga prutas ay nahuhulog kapag sila ay hinog na. Gumagamit sila ng kahoy na patpat na may karayom sa dulo upang kunin ang bawat prutas ng kasoy. Si Drupadi Gwankar ay ang matriarch ng 100 taong gulang, operasyon ng pamilya. Siya ay gumagawa ng Feni sa loob ng 60 taon at pumalit sa negosyo matapos pumanaw ang kanyang asawa. Sa panahon ng Feni mula Marso hanggang Abril, tumulong ang kanyang mga anak at apo. Matapos mapuno ang halos 8 balde sa loob ng 1 oras, inaalis nila ang mga buto. Isa-isang pinaghihiwalay ng pamilya ang bunga ng kasoy mula sa kasoy. Binebenta nila ang mga hilaw na kasoy sa mga pabrika na litson at ipackage ang mga ito. Pagkatapos ay oras na para sa juice. Si Santos Guancar ay nagsuot ng mga botas sa pagmimina. Ang matigas na talampakan ay nakakuha ng mas maraming katas mula sa mga prutas. Lumaki siyang tumulong sa kanyang ina sa bukid. At buong oras na ito ginagawa sa loob ng 25 taon. Unti-unti siyang humahakbang. Ang pamilya ay gumagamit ng isang malaking kahoy na patpat para sa hakbang na ito. Ngunit kalaunan ay natagpuan nila iyon sa pagtapak ng kanilang mga paa ay mas epektibo. Maaari itong madulas kaya mahigpit ang hawak ni Santos para balanse. Ang pag-juice ng isang buong vat ng cashew apples ay tumatagal ng halos 1 oras. At sa 100 degree na init, maaari itong nakakapagod. Kapag break, nakakakuha sila ng sariwang katas ng cashew fruit na hindi mo mahahanap sa mga tindahan. Ito ay may shelf life na 1 araw lang. Pagkatapos ay itinambak ni Santos ang mga huling piraso ng prutas sa isang punso. Binalot niya ito ng lubid at tumihila ng ilang bato sa itaas upang pisilin ang bawat huling patak ng katas. Iniiwan nila ang mga prutas na ganito magdamag. Mapapabilis ng mga makina ang prosesong ito. Ngunit hindi ito opsyon para sa pamilyang ito. Plus, sabi ni Santos, mas masarap ang handmade Feni. Tinatapon nila ang basura ng prutas o ibinibigay ng mga magsasaka. Gamitin bilang feed ng baka. Bawat balde sinasala nila ang anumang mga hibla ng pulp sa pamamagitan ng isang tela. Pagkatapos ay umupo ang juice upang mag-ferment ng 2 o 3 araw. Inilipat nila ito sa isang tansong drum. Samantala, naghahanda si Drupadi na isil ang drum sa pamamagitan ng pagbuhos ng isang pirasong tela ng putik. Ang putik ay nagmumula sa kalapit ng mga langgam. Ang mga langgam at ahas na nakatira sa mga punso na ito, pinuhin ang lupa na ginagawang mas mahusay. Para sa pagsasara ng mga tangke, binalot ni Drupadi ang telang natatakpan ng luwad sa paligid ng mga siwang upang matiyak na walang makatakas na hangin. Nagsindi siya ng apoy para mapainit ang katas gamit ang kahoy na inani mula sa kanilang lupain. Ito ay nasusunog ng humigit kumulang 8 oras. Ang singaw ay dumadaan sa tubo at sa isang tangke na puno ng tubig. Pinapalamig nito ang singaw at isang mabagal na pag-agos ng urak ang lumalabas sa kabilang dulo. Ang urak ay isang hindi gaanong alkohol na inumin na ibinebenta ng pamilya kapag may demand. Kung hindi, ibinalik nila ito sa kalderong tanso at distill ito para sa pang-7 hanggang 8 oras. Kapag naabot na nito ang tamang temperatura, ito ay Feni na may 40% hanggang 45% na alkohol.
Sinusubukan din nila ito sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bula na dapat ay malaki at kumalat ng dahan-dahan. Natutunan ito ng pamilya sa mga dekada ng karanasan at malapit na pagmamasid. Gumagawa sila ng 175 litro ng Feni bawat panahon at karaniwang ibinebenta ang lahat ng ito sa mga lokal na mamimili. Ngunit ang negosyo ngayon ay mukhang medyo naiiba kaysa dati. Ang mga tao sa kalapit na mga nayon ay lumipat sa malalaking lungsod para magtrabaho. Kaya mas kakaunti ang mga taong dumarating para uminom ng penny. Ang pamilya ay nagdadala ng humigit kumulang 50,000 Indian rupees o halos $700 sa isang season. At malamang na hindi nalalago ang kanilang operasyon. Dahil ang pagbili ng mas maraming lupa ay maaaring magastos, ang gobyerno ay nagsusubasta ng mga puno sa pinakamataas na bidder. Samantala, ang iba na mga gumagawa ng Feni sa Goa ay naghahanap upang palawakin ang merkado at gawing popular ang inumin. Ang isang tatak na tinatawag na kasulo ay nakakaakit ng mga lokal at turista na may silid sa pagtikim at mga paglilibot sa distillery. Isa sa malaking atraksyon ng tour ay ang underwater aging technique. Ang mga manggagawa ay kailangang sumisid sa tubig para maglabas ng mga lumang bote ng Feni. Nakuha ni Kasulo ang Feni nito mula sa mga lokal na magsasaka. Kung sino ang gumagawa nito sa tradisyonal na paraan, tulad ng pamilya Guancar. Ang ilan sa mga pamamaraang ito ay nagmula sa hindi bababa sa 1500s. Noong ang mga magsasaka sa rehiyong ito ay gumagawa noon ng alak mula sa katas ng niyog na tinatawag na toddy. Matapos magdala ng mga puno ng kasoy ang mga Portugis mula Brazil hanggang Goa sa isang punto noong ika-16 na siglo, naging mas karaniwan ang distilling cashew Feni dahil mas madaling makagawa. Ito ay naging sikat sa buong Goa mula noon. Ngunit hindi pa ito nakakapag-break out lampas sa mga linya ng estado. Si Feni ay nasa ilalim ng alak ng bansa. Kategorya na napakapaniwala, inilalagay ka sa isang lugar na nagsasabing alam mo kung ano ito ay isang mababang espiritu, mundo sa labas ng Goa. Napakahirap pumasok in terms of espiritu. Ito ay isang mahusay na espiritu na may isang mahusay na kwento at isang mahusay na kultura. Ngunit hindi namin ito nailabas kaya namin gumamit ng sili at asin. Mahigit 200 na tuyo sa bula. Taon umiral si Feni. Ngunit hindi kailanman pinag-uusapan at ngayon ay oras na para tayo lumabas sa isang bula. Para sa Gown God family, hindi sila sure gaano katagal ang kanilang negosyo. Suportahan sila.